Uy, ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back sa channel. Okay, uwian na naman mga kapitbahay. Pero bago tayo umuwi dito sa office, meron muna tayong sasagutin na isang katanungan ng isa nating subscriber. Ang katanungan po niya is, alam niyo po ba yung CAL, so Client Access Licensing na ginagamit natin sa Windows Server? Okay, yan po kasi yung isang comment na ating subscriber dun sa huli nating video na about dun sa Windows Server 2012 natin. Okay, ano nga ba ang CAL? So CAL, yun yung shortcut na tinatawag nila madalas CAL. Ang meaning po yun is Client Access Licensing. Kaya yung pag-uusapan natin ngayon kasi nagtatanong po siya, pwede nga ba daw i-implement ang Windows Server sa office natin kahit walang CAL? Okay, share ko sa inyo dun sa mga tropa nating IT na hindi pa pamilyar sa Windows Server 2012. Okay, maintindihan nyo po kaya bakit ko sinabi before na bakit expensive kapag nag-implement ka ng Windows Server. Kaya expensive dahil dun sa CAL na tinatawag natin. Okay, mayroon kasing mga dahilan yan. Mayroong mga senaryo. Okay, let's go. Pag-uusapan natin yan. Kaya stay tuned mga kapitbahay. Let's go. Ayan mga kapitbahay. Okay, so bago natin sagutin yung isang katanungan ng isa na subscriber, ano nga ba ang CAL at saan niya ba ginagamit to? Okay, kung inyo mapapansin dun sa huli nating video about sa Windows Server, nabanggit ko po doon na depende sa company kung kaya nila bayad ng support licensing ng isang Windows Server 2012 kapag nag-implement ka sa office nyo. Okay? Medyo pricey po talaga kapag Windows Server 2012 ka or kahit anong version man ng Windows yan. Kaya yung mga SME company hindi na gumagamit kasi syempre, di ba, sobrang mahal talaga nun. Parang firewall din, mahal din yung yearly niya. So, kapag dating naman sa Windows Server, mahal yung licensing niya. Okay? So, ano nga ba ang CAL? C-A-L, CAL, Client Access Licensing. Okay? So, ang Client Access Licensing po, or yung CAL is ginagamit po natin yan, licensing doon sa Windows Server. Kapag bumili tayo ng license noon, kapag bumili tayo ng Windows Server, ginagamit yun, required ni Microsoft na mayroong CAL bago mo i-implement yung Microsoft Windows Server sa iyong company. Okay? So, ang katanungan po niya, pwede nga ba daw kahit walang CAL, pwede mag-implement? Ang sagot po dyan mga kapitbahay is, pwede. Bakit nga ba pwede? Okay, so ganito yun mga kapitbahay. Ang CAL, mayroon kasi tatlo yan. Tatlong klase ng CAL. Isa yung user CAL, yung isa device CAL, yung isa RDP, yung pang remote desktop. Okay, saan nga ba? Paano nga ba gumagana ang CAL? Okay, so ganito yun. Kung nga may Windows Server ka, may mga Microsoft services nga na nag-run doon. So, yan yung gagamitin ng mga client or yung mga user para ma-access nila yung services ng Windows doon sa Windows Server 2012 mo. Required po yan ng Microsoft. Okay? Required yan kasi kailangan mo bumili yan bawat isa-isa nagagamit. Kung ilang users ka, kung ilang devices ka, yun din yung bibilin mong licenses. Kaya medyo mahal po talaga siya. Kaya kung medyo budget friendly lang yung office nyo, pwedeng hindi na. Bakit nga ba nasabi ko na pwede mag-implement ng Windows Server 2012 kahit wala kang CAL? Ganito yung mga kapitbahay. Kahit wala kang licensing, alam mo naman, nasa Pilipinas tayo, parang ako, ang ginagamit kong Windows Server 2012 is practice lang. So, na-access ko rin sa network ko, di ba? Ganito yun mga kapitbahay. Kung wari, pang bahay lang naman or pang home lab, pwede yun hindi mo na bumili ng CAL or yung Client Access Licensing. Kasi, kahit wala yun, ma-access mo pa rin naman yan. Ma-access mo yung file server, ma-access mo yung domain controller mo, ma-access mo yung RDP mo, ma-access mo yung lahat ng services ng Windows, ma-access mo kahit wala kang CAL. Okay? So, ganun lang po yung kadali mga kapitbahay. So, ang scenario dyan mga kapitbahay is, nasa Pilipinas tayo. Kung gusto mo talaga maging loyal sa Microsoft or kung gusto mo talaga maging compliant, kailangan mong bilhin yun kasi required yun na Microsoft. Okay? Kunwari, company ka na underground, hindi ka ISO certified or yung company lang na niraran mo para kumita ka lang. Kung gusto mo lang magkaroon ng Windows Server, pwede ka naman bumili ng crack, tapos i-run mo, yung magra-run po yun automatic. Pero kunyari yung company mo is naka-public, kilala yung company mo, tapos ISO ka, bawal na bawal po yun. Kasi may kaso yun, kasi parang crack yun eh. Ika-crack mo yung Windows, wala kang CAL, wala kang licensing. So kapag nahuli ka ng Microsoft mismo, magsasarado yung kumpanya mo, magbabayad ka pa ng milyon-milyon. Kasi hindi ka nag-comply sa requirements ni Microsoft. Okay? So ganun po yun. Ganun yung explanation yun. Kaya kahit wala kang CAL, automatic, pwede mo pa rin gamitin. Pero kung yung enterprise company ka, kilala ka, ISO ka,
bawal po yun. Wag na wag nyo yung gawin. Kahit sa mga PC natin, di ba? Meron tayong licensing. Kapag crack ka, pag nahuli ka ng Microsoft, napakalaki po ng bayad po nun, napakalaki ng penalty. Pero, kung gusto mo lang talaga na pang home lab or pang practicean lang or underground company, gets nyo ba yung sinasabi ko na underground company? Parang kahit hindi ka naman kilalang company, kung gusto mo lang ng ganun, mga small time BPO company ka lang, tapos gusto mo lang i-manage yung mga users mo para hindi magulo, pwede ka mag-install ng Windows Server sa network mo, pero tago lang kasi bawal na bawal po yun, kasi violation po yun, kasi vina-violate natin yung licensing ni Microsoft. Okay? So, napakalinaw mga kapitbahay. So, ganun lang kadali. Pwede natin i-run kahit walang call. Diyan po sa tropa nating IT na nagtatanong, ganun lang po. Pwede mo i-run yan kahit saan. Basta, run mo lang on your own risk. Huwag ka lang magpahuli sa Microsoft kasi napakalaki po ng babayaran ng violation kapag kinrack mo yung licensing ng Microsoft. Alam naman natin, napakayaman ni Microsoft. So, matitrace nila o pwede nilang matrace yun based dun sa mga updates nila. Oy, itong Windows Server, walang licensing to. Parang nagra-run ng isang company. So, kapag ni-raid ka ng Microsoft, sarado company mo, milyones pa yung babayaran mo. Ayun. So, ganun lang kasimple mga kapitbahay. CAL, yan, ginagamit natin yan. For example, meron kang file server, para ma-access niyo yun, kailangan mo ng licensing. Kailangan mo ng user license, device license. Okay? So, parang mga ganito. Kunwari, naka-Windows server ka, naka-CAL ka na, tapos may license na to yung Windows mo na to, okay na yun. So, goods na yun. Pero, mahal talaga kasi every user, every device, kailangan mo bayaran yung licensing nun. Kaya, medyo mahal talaga yung Microsoft. Okay? So, ganun lang mga kapitbahay. Napakasimple ng tanong niya, pinahaba ko lang. Pero, para kasi sa kanya, ang sagot lang po doon, pwede nyo sir, actually nasagot ko na siya doon sa comment, pwede nyo sir i-run, walang problema. Kasi nasa Pilipinas nga tayo. So, wag lang sa mga enterprise or sa mga ISO company, bawal po yun kasi mahuhuli kayo niyan. Pinahaba ko para makatulong dun sa mga tropa nating baguhan ng mga IT para maintindihan nila how it works, ano nga ba ang CAL, or paano i-deploy yung Windows Server 2012. Bakit ko nasabi na mahal? Mahal talaga. Parang firewall lang yan eh. Kapag bumili ka ng pfSense, yung box Netgate mismo, mga nasa 60,000 to 70,000, pero one time, big time. Pero, ang disadvantage nun, si pfSense, hindi siya UTM firewall. Okay, so, unlike na mga ibang firewall, UTM, licensing niya is yearly. Okay, kaya mahal talaga. Kaya, may mga small business company ako na installan ng pfSense na tuwang-tuwa kasi nga nakuha naman yung mga needs nila. So, more in blocking lang naman, secure network. Pero pagdating sa UTM, iba pa rin talaga yung UTM firewall. Kasi lahat pwede mo talagang gawin din. So, secured na secured din talaga. Okay? So, ayan mga kapitbahay. So, that is our video for today mga kapitbahay. Sana may konting natutunan na naman kayo sa quick vlog natin. Sa quick content natin. Kung nagustuhan nyo po yung video natin or nakapulot kayo ng konting aral, don't forget to hit subscribe po mga kapitbahay. Click your notification bell para updated tayo kung may mga bago tayong tech video. Okay? Maraming salamat. God bless everyone. Peace and thank you so much. Bye!